Chocolate cake ba na ala red ribbon ang hanap mo? Meron ako niyan. I-share ko sa inyo kung paano ko ginawa itong aking super moist chocolate cake. Halika, samahan mo ako at ituturo ko sa iyo kung paano ko ito ginawa. Tara! Gagamit tayo ng 2 cups all-purpose flour, 3/4 cups na dark cocoa powder, at maglalagay din tayo ng 1 1/2 teaspoon na baking soda at 1 1/2 teaspoon na baking powder at 1 teaspoon na salt. Kung napapansin ninyo, nilagay ko lang yan sa salaan lahat para masala muna at maiwasan natin meron ng buo-buo. At kapag nasala na lahat, maglalagay naman tayo ng 2 cups na brown sugar. Ihahalo-halo lang natin yan para pag naglagay tayo ng wet ingredients ay hindi natin ma-overmix yung ating all-purpose flour. At kapag okay na yung ating dry ingredients, maglalagay naman tayo ng ating wet ingredients. Naglagay ako dyan ng 1/2 cup na cooking oil at naglagay ako ng 1 egg. At maglalagay din tayo ng 2 cups of fresh milk or water. Pero fresh milk ang nilagay ko para mas masarap. 1 tablespoon na vinegar. Imimix lang natin yan. Iwasan nating ma-overmix yung ating all-purpose flour. Kailangan lang nating ma-dissolve natin yung ating mga dry ingredients sa ating wet na ingredients. At maglalagay ako dito ng 1 tablespoon na vanilla essence. At ang vanilla essence ko pala ay muntik ko nang makalimutan, pero nagbibigay din yan ng extra sarap para sa ating super moist chocolate cake. At i-mix ulit natin yan hanggang sa tuluyang ma-dissolve natin yung ating mga dry ingredients. At kapag nahalo na ng mabuti at naging ganito na, mag-add na ako dito ng 2 tablespoon na black coffee na dinissolve ko lang sa water. Instant coffee nga pala ang nilagay ko dyan. At kapag ganito na, nag-change na ako dito ng spatula. Hinalo-halo ko pa para makita natin kung meron pa ng mga lumps. At itatransfer na natin ito sa isang ating round na baking pan. At may sobra nga, kaya meron pa ako ng isang maliit na baking pan. At habang ginagawa nga pala natin ito, nagpainit na ako dito ng ating oven ng 350 Fahrenheit at iluluto natin ito ng 35 to 40 minutes. Pero kailangan pa rin i-check. At habang nakasalang pa yung ating cake, gagawa tayo ng ating frosting. Meron ako dito ng 2 box na Nestle cream. Room temperature lang yan. At maglalagay tayo dito ng dark chocolate chips or yung pang baking na bar na dark chocolate. At imimix lang natin yan habang pinapainit natin yung ating Nestle cream at hanggang maging ganito na. At kapag luto na, maglalagay tayo ng 1/2 cup na salted butter. Kung hindi salted butter, maglalagay tayo ng pinch lang na salt. At ito na yung finished product ng ating frosting. Medyo palalamigin muna natin yung ating frosting dahil titigas pa ito mamayang konti. At once na nilagay na rin natin yan sa ating mga ref ay titigas din yan. So masarap yan guys, kaya mag-try na kayo. At ito na nga yung ating cake, luto na to. At pinalamig ko na muna yan. So tinanggal ko na siya sa pan at ilalagay ko yan sa ating malapad na plate. So wala kasi akong mas magandang lalagyan, kaya sa malapad na plate ko na lang transfer, pero okay lang yan. At sa akin, para mas gusto ko talaga yung mas marami ng frosting, kasi pagka in-slice mo yan, pwede mong kunin yung frosting sa gilid at ilalagay mo rin yan sa bawat slice ng iyong cake. Kung hanggang ngayon nanonood ka pa pala sa video ko na to, mag-comment ka na dyan sa baba para ma-shoutout kita sa aking next video at mapasalamatan. At ito nga pala sa isang maliit natin na baking pan at ito naman yung malaki. So ayan, meron na tayo ng super moist chocolate cake. So mag-try na kayo dyan. At sa mga bago nga pala sa aking channel, paki-subscribe na lang. At dito nga ini-slice ko na at makikita nyo naman sa pag-slice pa lang, kitang-kita nyo na kung gaano ka-moist yung ating chocolate cake. Masarap to. So lahat ng mga guests ng boss ko ay nagsasabi talaga na masarap ito. Isa ito sa pinaka-best of the best cake na ginawa ko sa aking boss. So ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood at sana magkita-kita pa tayo sa aking mga next video. Bye!